Sige po, maghahanda na po tayo mga kapatid. It's already time. Papasimula na po tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. Okay? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hello, 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 hello. Check. Okay. Hello, hello. Check. Mind check. Morning po. Okay, nino pong MC natin, sir? Ninong MC? Sorry, bro. Okay, bago po tawagan ng kapatid po natin. Sige yan. Isang maulan na umaga po sa akin. Hello. Ang ayaw niya ni bro. Sige, timplay mo pa. Hello. 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 Okay. Okay. Check. Hello po. Hello. Bang ganito, mas maganda po yung praise and worship po natin at saka siyempre yung pagbasa po ng Word of God. Hello. Okay. Brother Jonathan, sandan ako. Hey. Oh, yan. Maya payabak po kaya katamuan. Bayo kaya po basa ng Bible verse tamong nga ngayon. Lagi tamong manalig kay Diyos. Pero minsan papalto siya. Kaya ni mong papamunta po ngayon eh. Kasi mumuran. Kaya kami punta. Kaya kami nibat ko pa mo po balubad eh. Pero napon po kasi ating Kupintalan, Florida, gutad. Napon malakasing uran po, di ba? Alang katuguting uran. Pero anyang papunta ko ka rin, maganda ako pong kay banal mong tahanan. Ikuha ko pong miras ka rin ng pong miyuli, kekebeting tarapal na ng tricycle. Kanya ang kahuli ko ka rin po minuran. Sabi dapin po, itang kwentong, ketang metong lugar, metong baryo, mga dila po na sana muran. Unang linwalangan po, dengan tao keng baryo, mintalangan po. Tapos, metong niya mo po yung magdalang payong itang anak. Guri na po sabihin, bakit manalig ka pang emuran pero ay manalig kang muran pero ya ka makaredy. Lagi po kasing makanyan kaya katamong biye. Bawat gagawan tam, makaredy kang makaredy pero maliliit ka pa rin. Yak po kasi consistency dapin po. Kung makanano may inumpisan, makantami nga riyan. Kasi ako po, simula po niyang sinimba Kenny, lungob ko po, munta ko po Kenny, nung po 7 or 8, misasagluluwang kami pa pong asawa na pong Sister Nita. Lagi pong makanta. Kasi keng biyena ning tao, pag mo tiloy yung kaya kang gagawan, misan mong tamad, diretso na. Mo na ulit-ulit. Bala mo kay obra. Bisa ka ma-promote, pero yung tutokyan mo itang obra mo. Kagagawang paralan, banta, akit dakat masenso ka. Nawa po talakad tampot, basan tayo po yung kaya katamong Bible verse ngayon nga doon kayo po kayong 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10. Makapagtaka mo po kasi
Kanya pong that last year, tinalakad ko rin Kenny. Yapin pa mo rin po yung Bible verse na binasa ko. Kasi makabilog niya po Kenny Bible ko. May patsyembo yan po. Ay na po. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Hausan ko na po yung kakatamong opening prayer. Hallelujah. So, alayo po yung may tulduan. So, linakad ko kasi, medyo susunga ako. So, doon ko tapos manalangin. Ginoong Diyos, dakal po salamat kay ni Orasay ni. Minsan po, dela mo kami kay ni Balay Sambahan para puryanda ka at pasalamatan. Salamat po Ginoo, kay paruming ko pa maningat mo, kaya kami. Salamat kay nga garagan ng pagpapala. Salamat po kay pa magpatawad mo, kaya kaming kasalanan. Ngayon ng Orasay ni Lord, tas ko po, kaya kaming gawain na ini. Buklat mo po din kaya kaming spiritual eyes, spiritual ears, Lord. Para na naman po, yung damdaman ming mensahe, manibat kaya ka. Nawagin no, dahil salita nga rin magilang pagpapala, kaya kaming aldol doming biye. Dakal po salamat, Lord, maniwala ako. Manuman po ang penyat tawad. Pagtawaran mo na kami para malaya kaya pong makapagpuri kaya ka. Ginoong Diyos, sa tasko po kaya kayo. Dining anak mong magagamit. Kaya ning gulot ng pulpito. I-bless mo nga po, Ginoo. Then mo pong kasigasigan, katapatan, kay ministry pegal mo karela. Tatas kaya rin po kaya kay Ginoo. Kaya kaming malugod na pastor. Pagkalobat mo po, Ginoo, kalakasan, katawan, anointing Lord, manibat kaya kayo, para po, Ginoo, den salitang ibibsena, kaya ning oras ay ni, Ginoo, maging katanggap-tanggap lang kaya kami. Salamat po, Ginoong Diyos, den po kapatad ming ala po, kaya ning oras ay ni, nawa, Ginoo, nung papuntala po kaya ni, bless mo po, ingatan mo lo, mira silang ligtas at payapa. Makanya naman po, Ginoo. Diyan pong mahanalbe, kayong live, ano po, Ginoo, kayong gagawan mo ngayon, kayong ministry ngayon, tatas wala naman po kaya kayo, nawa, Ginoo. Nung makananom kayong pagpalaan, makanyan mo naman po karela. Diyan anak mi po, kamag-anak mi, natso kayong mara yung lugar, pagpalaan wala naman po, Ginoong Diyos. Dakal po salamat, Lord, kapurihan, kapasalamatan kaya kayo nga, dikilagyo ng Jesus. Amen. Amen. A blessed, rainy Sunday po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, at hindi po naging hadlang ang malakas na ulan at ang malamig na panahon sa ating gawain sa umagang ito. Amen po? Amen. So, sa Psalms chapter 150, verses 3 to 5, sabi po niya dito, praise Him with the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with strings and pipe, praise Him with the resounding cymbals. Ganun po dapat kaingay, ganun kalakas, ganun po kasaya ang ating pagsambahan sa Panginoon. At yung pinaka-importante po doon, yung sabi po sa verse 6, let everything that has breath praise the Lord. So lahat ng bagay na may buhay, magpuri sa Panginoon. Amen? Ibig pong sabihin, ano man yung kalagayan natin, ano man po yung pinagdaraanan natin, ay hindi po ito hadlang
para mabigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. So yung tanong po doon, humihinga ka pa ba? Nakakahinga ka ba ngayon? Kung nakakahinga ka, hanggat may hininga ka, hanggat humihinga ka, magpuri ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Come on, church! Let us give the Lord the highest praise. Let us thank Jesus for all the great things that He has done for our lives. Salamat, Lord! Our Savior, our Redeemer, Jesus, you are worthy of this praise, Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Let us dance, let us sing. My Savior. From the everlasting to the one we live, the Father's only Son. You live. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Let's sing again. My Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the one we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. One more time, you live. You live, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo. Kami ay iyong nilinis. Kami ay iyong pinatawad. Kami ay iyong pinalaya mula sa aming mga kasalanan, Panginoon. As you came from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. One more time. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, you live. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, Lord. For all you've done, Hallelujah. hallelujah.
you've done, sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Sabi nga po sa kanta, you opened the way. Binuksan mo ang daang, Panginoon, for the world to live again. Nang sa gayon, ay muling magkaroon ng buhay ang mundo. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. You are worthy of our praise this morning. Karapat dapat ka, Panginoon, sa aming mga papuri. Karapat dapat ka, Jesus, sa aming pagpapasalamat. Ikaw ay patuloy naming tinataas sa umagang ito, Lord. Hallelujah, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name. Is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Pinupuri ka namin, Panginoon. Karapat dapat ka, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. And now my shame is gone. I stand amazed of your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy. Oh, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy
praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is praise. Worthy is your name. Isa pa po. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. You are worthy, Jesus. You're always worthy of our praise, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Jesus, sa iyong buhay. Salamat, Jesus, sa iyong dugo. Kapalit nito ay ang aming kaligtasan, Lord. At ang iyong walang hanggang biyaya, walang hanggang pagpapala sa aming mga buhay. Worthy is the Lamb of God. Oh, Jesus, you are worthy of the honor, the praise, and the glory, Jesus. Let's sing again. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, and you gave amazing grace.
for this love. Thank you for this love, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you for the name, pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I want, your forgiveness and embrace. Worthy, worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy, 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 Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. So worthy, worthy is the Lamb. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. He worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Oh, worthy is the Lamb.
so worthy, Jesus. Oh, Jesus, we honor you in this place, Lord. We honor you. We glorify you, Jesus. And we thank you for your sacrifice on the cross. Salamat, Panginoon, sa iyong mga sugat. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo. Kami ay iyong nilinis. Kami ay iyong pinatawad. Kami ay iyong pinalaya sa aming mga kasalanan, Panginoon. At kami ay binigyan mo ng kaligtasan. Kami ay binigyan mo ng bagong buhay na pag-asa, Panginoon. Hindi na kami namumuhay sa kadiliman. Hindi na kami namumuhay sa kasalanan, Lord. Kami ngayon ay namumuhay na sa ilalim ng iyong liwanag. Kami ay namumuhay sa ilalim ng iyong biyaya, sa ilalim ng iyong pagpapala, Panginoon. Patuloy ka naming tinataas, patuloy ka naming tinatanghal sa aming mga buhay, Panginoon. You are worthy, so worthy, Jesus. Worthy, worthy, worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Sige po, kantahin po natin ulit. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Oh, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the Darling of heaven, crucified. Worthy, worthy, worthy. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Jesus, you're worthy. Worthy is the Lamb. Oh, you are worthy, God. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Sa iyo nga po ang lahat ng papuri, pasasalamat to you be all the honor, the glory, and the praise. Hallelujah. Jesus, you are worthy, Jesus. Thank you, Lord. Habang sumisigaw po tayo ng papuri sa Panginoon, para kung nung itinataas ko yung kamay ko, parang yung imagination ko, parang nagsasabog ako ng bulaklak ng gano'n, no? Lord, sa ibang papuri. Sa iyong papuri. Di ba? Sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sabi ko po sa isa kong kape. Kakape ka na naman na, pastor. Alam mo, medyo maliliw ko kanina at saka parang nanghihina ako.
nasubrahan ka na ng kape, bro. Hindi naman, sakto lang po talaga yung kape ko naman. Kaya lang, mayroon akong kakaibang ginawa kasi kanina. Pagkatapos kong nagkape, uminom ako ng yung gamot ko. Siguro, kasi hindi ko sinabayan ng tinapay, o ano pa man na yung heavy. Parang kanina nandyan ako, nanghihina ako. So, hindi naman sobrahan ako ng kape. Kasi dalawang beses lang ako halos nagkakape naman sa maghapon. Pero wag mo kong ayayain sa tanghali o sa kalagitnaan ng yung alas 3. Mapapakape talaga ako. So, yun nga, minom ako ng kasi parang kailangan ko ng tubig. Kaya umupo ako, parang nanghihina. Pero ngayon, nakainom ako ng tubig, okay na. Okay na po yung pakiramdam ko. So baka pagkainom ko kasi ng gamot ko, wala akong sinunod eh. Kaya parang yung ginalgal kong bagya. Pero okay na ako ngayon. So, ayun, binanggit ko sa aking kape ganito. Umulan man sa labas, mas masahol yung bagyong nasa puso mo kapag malayo ka sa Diyos. Di ba? Amen. At ito pa yung ayaw kong palampasin na kasi baka hindi nababasa ito eh. Basahin ko sa iyo. Sabi ko dito, sa bawat patak ng ulan, umuulan kasi eh. Kaya gusto kong basahin ito. Sa bawat patak ng ulan, may paalaala si Lord. Ano po yung paalaala ni Lord? Yung parang sinasabi, anak, nandito ako, kasama mo. Di ba? Di ba? Di ba? Ano yon? Sa bawat patak ng ulan, ay paalala yan. Na parang nagsasabi ang Panginoon, anak, nandito ako, kaya katatakot. Amen? Nang tinabak po, nakasikan ng ulan. Talagang napabidyo tuloy ako. Grabe kasi, alam mo na ba, ano ba yun? Dahil hindi pa nakakisami yung bahay. Yung buhos ng ulan, damdam mo talaga. Talagang lumalaginitik. Pero sabi nga, mga anak ng Diyos ay, kung ang pinag-uusapan ay pagsamba sa Panginoon, unrestrained love. Amen? Walang makapipigil sa pagsamba sa pagsamba ng isang tunay na mananampalataya sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, mga kapatid, sa umagang ito, ay gusto ko pong i-share, ibahagi ang salita ng ating Panginoon, siyempre po, sa napapanahon din na mensahe. No? Kung umuulan ngayon, ngayong umaga ay pag-uusapan naman natin. Actually, hindi lang basta ulan ito eh. Bagyo, actually. At bago ko po basahin ng mensahe, sa mga ilang kasamahan po natin, mayroon tayong naririnig na mga nalubog sila. Napakahirap po nun, kapatid. Kaya sabi ko nga, kung nalulungkot ka, parang nandun yung takot. Tignan mo yung mga kapatid na lubog na. Lalakas ka. Kung sila nga nakakayanan nila, ikaw pa kaya? Dito lang tayo. Amen. Amen. So, ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa, kanina binasa na ni Brother Jonathan, po. At hindi naman eksakto na ganun yung mensahe ngayon, pero siguro iba yung pagkaka-outline niya ngayon. Ganyan ang salita ng Panginoon eh. No? Lagi kang, sa kanya nabasa na niya noong mga panahon, eksakto rin siya yung MC. Ibang klase. Tingnan mo naman yung pagkakataon, So, itong teksto po natin ngayon ay ikukuninik po natin sa panahon. At ito nga, 2 Korinto chapter 4, verse 8 hanggang 9. Maiksi lang naman po ito. Basahin natin ulit para po sa mga hindi nakahabol kanina. Sabi po ng talata, ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagati. Kung minsay nag-alinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa.
Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan, naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Di ba? Oo nga pala, akala ko 3 talata po, 2 lang pala. So, Pastor, sa nabasa natin, nasaan yung bagyo dyan? Oo nga, no, parang wala. Meron ba tayong nakita? Wala. Wala. No? Kasi ang ibig natin sabihin dyan, sa karanasan po ni Pablo, ay yung mga bagyo na mga pagsubok sa kanyang buhay. Amen. At maring ilan sa atin dumadaan po ng mga bagyo, hindi natin naiwasan may bagyo. Ano? Pero alam po niyo, minsan, yan nga, may mga bagyo na mga pagsubok sa ating pong mga buhay. So ngayong umagang ito, may paalala sa atin ang salita ng Panginoon. Amen. Ang ating pong title, pamagat ng mensahe ngayong umagang ito po, kapag dumaan ang bagyo, huwag mong kalimutang may Diyos. Amen po. Kapag dumaan ang bagyo, at syempre po, mapaliteral man na bagyo yan, o bagyo ng mga pagsubok sa buhay po natin, tamo kakalingwang kapatid, ating Diyos. Amen po. Ating Diyos. Praise God. Hallelujah. So, ang bagyo ay hindi lamang pangkalikasan, sabi ko nga dito sa ating kudigo. Minsan may bagyong emotional, may bagyong spiritual, financial, at marami pang iba. Pero gusto ko sanang tandaan natin ito mga kapatid. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng maaraw na panahon, kundi ng mga unos din. Ano ibig mong sabihin sa unos, Pastor? Ano nga bagyo? Unos. At Diyos ng lahat. Amen po. Ang sabi nga dito, 4 na bahagi. Pakinggan po ninyo. Napakaganda po ito. Sa bawat buhos ng ulan, may grasya ang Diyos. Sa bawat kulog, may palaala ang Diyos. Oo nga, no? Kapag may kumukulog ng ganun, wala lang po ba sa atin? Ilan sa atin dito na minsan po napapayuko? Pero itong bagyo, parang hindi ako nakarinig na kulog, ano? Parang walang kulog, ano? Kasi hindi man naman, hindi naman yung, ang unos ngayon na nararanasan natin ay hindi naman yung, yung panahon talaga, no? Bagyo, no? Na nangyari. So, pero alam po ninyo, kapag kumidlat po, may kulog, ay talagang minsan po, duduko ka ng ganun, ay Diyos ko. Di ba ninyo naranasan yung ganun? Lalo pagka malakas na malakas po yung kulog. Sana po, yung Diyos ko po natin ay hindi lamang sa panahon ng kulog, kundi sa anumang sitwasyon, maganda man yung kalagayan natin, kumukulog man o hindi, ay nababanggit natin, Panginoon ko. Amen. So, at sa bawat pagyanig, kapatid, kasama natin ang Diyos. Sa kalooban, sa lahat ng mga pangyayari, kapatid, tandaan sana natin ang mga ito. Kasama natin ang ating Panginoon. At siyempre po sa mga binanggit ko, wala namang yun nga. Hindi naman naalindol eh. Hindi naman nayanig. Ayun nga po. Sa panahon na niyayanig tayo ng mga problema, ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay, tandaan sana natin, may Diyos na nakamasid. May Diyos na hindi nang iiwan. May Diyos na nagmamahal po sa atin. Pero before that, bago po natin ituloy at basahin po yung unang punto po natin, saglit po tayong yumuko at manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo po sa amin na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na mas malakas po sa bagyo. Bakit? Sapagkat nandito sila. Hindi sila nahadlangan ng panahon, Panginoon. Nandito sila upang sambahin ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay.
Lord, nananalangin po ako bilang lingkod ko mo, kumilos ka sa kanilang mga puso at ipakita mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng lahat ng mga bagay. At dapat lamang na kami ay yumuko, dapat lamang na kami ay magpakumbaba, Panginoon, at kilalanin ang iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Salamat, aming Diyos na hindi nang iiwan. Salamat, aming Diyos na nagmamahal. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito pong aming panalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. First point tayo agad. Gusto ko magbigay po ng tip sa inyo. Tawag nito. Mahaba po ang mensahe natin ngayon. No? Kaya kailangan tignan po ninyo ng mabuti. No? Pakinggan po ninyo ng mabuti ang mensahe. Amen. Mahaba, Pastor. Totoo ba yan? Baka naman kabaliktaran. Tignan na lang ninyo. Ano? So, ang ating pong first point sa umagang ito, ay ito po. Ito na. Nice. Nandiyan na pala. Ang bagyo ay hindi, nagkamali ako dito. Hindi, tanda. Ang ibig nating sabihin dyan, yung pagtatype ko siguro dyan, nagkamali ako. Ang bagyo ay hindi tanda na wala ang Diyos. Amen. Hindi po tandan na wala ang Diyos. Wala pong meaning yun. Ang bagyo ay hindi po tanda na wala ang Diyos. Amen. Siyempre po, pinagpauna ko na po kanina na itong bagyo na tinutukoy po natin ay hindi lamang doon sa punto na yung literal na bagyo. Pero, kapatid, kahit na literal na bagyo yan, kasama po natin ang Panginoon. Amen po? Itong bagyong naranasan natin ngayon, kaya ba'y tayo yung Ginoo? So, sabi ko nga dito, Marcos chapter 4 verse 37 up to 39, ilang bahagi lamang po ang gusto kong basahin na po dito. Sabi po niya dito, habang binabagyo ang bangka, ibig nang sabihin yung binabagyo po, tawag nito, yung dinuduyan po ng malakas na hangin, yung bangka po ng mga alagad, kasama po ang ating pong Panginoong Jesucristo, abay si Jesus po, matutudyo. Amen po. Napansin po natin ito. Kapatid, baga madaldal na pong talatang ito, pero kung minsan po, nakakalimutan natin ito Nakakalimutan natin. Meron pong napakagandang mensahe sa pangyayari pong ito. Na, sabi nga, dumating ang malakas na unos, hinahampas ng malakas na alon ng bangka. Ang mga alagad po, ang 12 alagad ng Panginoong Jesucristo, nasa dagat po sila, binabagyo po sila. Alam po ninyo, napakahirap po nun. Yung imaginin mo na, isipin mo, nandun ka sa dagat, tapos inaalog ka ng mayroong malakas na hangin. Kaya ko po, alam ko po yung, yung nararamdaman ng mga alagad. Yung baga, meron kasi akong karanasan dyan Ano naman yung karanasan mo, Pastor? Sa maniwalat kaysa hindi, naging fisherman po ako. Nagbabangka. Alam ko pong magbangka. No? Namasadas ng motorboat, sabi ko nga. Reply na yan, Pastor. Yun ang kasama ng mensahe. Di ba? Kapag hindi man dagat ito dam, yung Magat Dam nga sa amin. Kapag ka nasa kalagitnaan ka, binayo ka ng hangin na tiyempuan mo doon, yung pumuputi-puti yung alon, nakakatakot po. Kaya ako kumbaga batid ko po, alam ko yung nararamdaman yung 12 alagad at that time ng ating Panginoong Jesucristo. Takot na takot sila. Di ba? Binanggit ano pat halos ba puno ito ng tubig? Hindi mo nakakatakot yun?
kapag kalulubog sila, eh, delikado. Ano po? Delikado. Lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. Sa bagay, karamihan po sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay mga, ano yan, expert sa dagat. No? Katulad po ni, ano kasing pangalan nun, yung isa, tatlo, yung ano si sa doon, Pedro. Si Pedro, meron pang dalawa. Si James, si Santiago, at saka si Juan. Ito yung mga anak ni Zebedeo. Ano po? Meron po binabanggit ng mga kapatid, hindi ko na gaanong narinig. Ito yung mga fisherman, mga expert sa dagat. Pero alam po ninyo, hindi ko alam kung sinong nagtanong sa kanila sinong gumising sa kanila, sa ating pong Panginoon Jesucristo. Pero yun nga, nauna ko na pong binanggit, isang bagay po na mapapansin po natin, sa kabila po ng malakas na bagyo, matutudya po yung Ginoo. Di ba ninyo napansin? Sa kabila po ng pagkalakas-lakas na unos, bakit nasabi ko pong malakas? Abay, halos tignan po natin yung pagkukwento. Halos mapuno na yung bangka na kanilang, ng tubig, na kanilang nilululanan. Ay, paano kasi yun? Sa kung saan sila sumakay, nakasakay. Ano po? Pero, isang bagay mapapansin pa natin, ang ating Panginoon parang walang pake. parang lang naman. Parang walang pake. Anong kanyaman tudtod? Tayo kayang lumagay doon sa kalagayan ng 12 alagad. Ano kayang sasabihin natin sa Panginoong Hesus? Ano kayang sasabihin natin? Ang talaga, ibain natin. No? Mayroon tayong mayroong ganoong kalagayan, at mayroong isa sa inyo, sa atin, na ang sarap ng tulog. Talagang parang umaakyat pa ng bagyo, naka-TMX. Anong ibig sabihin naka-TMX? Itang malakas na, Anong kanyaman tudtod? Ano kayang gagawin mo? Siguro, babatukan mo, Oy. Gumising ka nga dyan. Di mo ba alam, dulubog na tayo, maglimas ka. Yun ang itang maglimas ka ng yun ang namin, maglimas ka ng tubig. Ayun. Siguraduhin mo, bro, na pugi tayo dyan. Joke lang kami ni Brother Jonathan. Salamat pala sa natin. May mga, may mga tawag nito. Pa-effect ng kapatid po natin. Kakaiba, minsan po, basta. Baka hindi kayo nanonood, baka hindi nyo alam. Manalbay kayo. So, yun nga, parang ang ating Panginoong Jesucristo, wala siyang pakialam sa nangyayari. Ano po? Siguro po marahil yung iba sa mga alagad. Especially po si Judas. Siguro po tinitignan siguro ng ano kaya nga matutudin po ang Ginoo. Mga kapatid, sabi ko po sa kudigo ko, maraming akala o nag-aakala kapag may problema, iniiwan tayo ng Diyos. Isa ka rin po ba doon? No? Kapag ka mayroong problema, may mga tao pong ganun. Yung pong kapag ka mayroong pong problema, isip nila, iniiwan sila ng Panginoon. Totoo kaya yun? Naisip mo ba na ganun din? Kumusta kapatid? Noong tayo po ba, nung tayo po ba ay nakadanas ng yung mabigat na problema, mabigat na pagsubok, nisip din po ba natin doon? Yun? Parang, iwan yata ako ng Panginoon. Parang wala siyang paki sa akin. Katulad ng dito, yung sa 12 alagad.
Kapatid, sabi ko po sa Kudigugo, ang totoo, nandun ang Panginoon, nandyan ang Panginoon. At sabi ko nga, maaring tahimik, pero naroon siya. Opo, kuminsan po parang, ang Panginoon po, parang wala. Pero ang katotohanan, kapatid, nandiyan ang Panginoon, hindi po nawawala. At palagi nga po nating itinuturo ito, isa po sa mga katangian ng ating Panginoon, ay yung pong punto na kahit saan nandun siya. Ayan po, kasi Diyos nga siya eh. Siya yung Diyos na sinasabi po natin na the omnipresence God. Everywhere, nandun ang ating pong Panginoon. Kaya nga po, sa panahon na tayo po ay nagdadanas ng pagsubok, kung isipin nag-iisa ka, nandiyan ang Panginoon. Amen po. Sa mga kapatid po natin na nasa FB, sa isip mo para nag-iisa ka, ating kang problema, mali ka kapatid. Kasama mo ang Panginoon. Amen po. Kasama po natin ang ating Panginoon. So, ang mga alagad sa gitna ng dagat, ano po, akala nila lulubog na sila. Pero, yun nga, isang salita lamang po ng ating pong Panginoong Jesucristo, ay tumahimik po ang dagat. Ano po? Ano kasi yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ginising siya ng mga alagad, guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Yan lang yung nailagay ko, bro. Parang yan lang, ano. Wala na, no. Kulang yung nailagay ko. Hindi ko nailagay yung, ano, yung pagsuway ng ating Panginoon. Tigil, ano. Kasi pag may isang salita lang, tigil. Tumigil ang dagat. Ganyan ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po, hindi po dapat mag-alinlangan. Ilan sa atin dito ang medyo natakot kaninang umaga. Lakas ng ulan. Ano po? Si Haring David po, sa gitna ng kanyang, yung naranasan na mga pag-uusig, doon po sa Awit, chapter 23, no? Si Haring David po, dumanas po ng matinding mga pagsubok. Siya po ay inuusig. Sino kasing pangalan ng umuusig sa kanya? Oh yes po, si Saul. Sister Nita lang bang nakakalam nun? Ay, hindi na, unahan lang kayo, no? Alam natin lahat. Si Saul. Si Saul, oh. Hindi Paul. Si Saul po naging Pablo. Ayan, nung nakilala niya ang ating Panginoon. Si Saul po ay, yun yung kauna-unahang hari po ng Israel. Gusto niyang patayin. Gusto niyang patayin si Haring David. Subalit alam po ninyo, isa po sa mga sikat na sinulat po ni Haring David sa aklat po ng Salmo ay yung pong awit 123. Ano po? At ang talata po ay 4. Though, mga kapatid, na yung kabuang ng talata na yan, ang tindi po, napakatindi. Nandyan po yung napakasikat na talata, yung verse 1, na nagsasabi po, ang Diyos, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen po. Kaya nga, ito, palagi rin natin binabanggit. Kunyari na naman po, hindi mo alam. Kapag ka ang Panginoon ang pastol mo, kapag ka yung pastol ni David ay siya rin pastol mo, masasabi mo rin, hindi ako magkukulang. Amen po. At hindi ka nga magkukulang. Dahil ang Panginoon ay hindi nga po magpapabaya talaga. Amen po. At ang matindi nga po, isa sa matindi po dito, na ikinukonek po natin dito po sa point number 1 po natin, ay ito pong Psalm chapter 23 verse 4. Ano pong sinasabi? Lumakad man ako sa lambak ng karimlan. Ano po?
Lumakad man ako sa lambak ng karimlan, madilim. Wala akong katatakutang masama pagkat kasama kita. O, nantindihin po. Itong karimlan na tinutukoy po dito ay yung mga panahon, ay yung mga sitwasyon na hindi mo alam kung saan ka pupunta. No? Ito yung inilalarawan po ni David. Si David po, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kasi sa magkabi-kabila, nandun po yung kanyang mga kaaway na maaring pumatay sa kanya, humuli sa kanya. Alam mo yon, yung punto na, ewan ko po kung naranasan na po ninyo ito, dumating na po ba rin sa inyong buhay na ay, may pagkakataon na parang ang mundong ginagalawan po natin, napakadilim, hindi natin alam kung saan pupunta. Ibig kong sabihin dyan ay, yung bagang, tayo po ay punong-puno ng problema. Amen po. Hindi na natin alam kung ano ang gagawin po natin. Si David po, ito, dinugtong niya, wala akong katatakutan. Masama, kasama kita. Alam po ninyo, ulitin ko po, kapag kayong Diyos ni David ay siya ring Diyos mo, masasabi, pwede rin nating masabi ito. Amen? Wala akong katatakutang masama pagkat kasama kita, Panginoon. Amen? Kaya ito po, mo po, tatakot. Amen. Sometimes po, ito po kung tuloy po natin, bagamat out po dito sa first point natin, pero makikita natin din, no, hindi no po sometimes yung mga pagsubok na dinadanas natin is yung mensahe po, ito, yung the discipline of God. Amen? Yung pong pagdidisiplina ng ating pong Panginoon. Yung mga punto po na minsan dumadaan tayo ng mga, nandun po tayo sa madilim na kalagayan sa ating pong mga buhay. Minsan niluloob po ang Panginoon na maranasan natin ito upang tayo po'y madisiplina. Amen po. But, hindi po nangangahulugan, sabi ko nga, na yung bagang nandiyon na basta pahirapan lang tayo ng ating pong Panginoon. Ali po, sa isang anak po ng Diyos, nagdadanas po ng mga pagsubok o ano pa man yan, nakalagayan sa buhay, lagi pong may layunin ng Panginoon. Amen. Kaya po, kapag mayroon kang issue sa buhay, maganda siguro na tanungin po natin, una ang sarili po. Actually, nandito yan. No? Pwede natin tanungin ng Panginoon, Lord, naman buri mong gawang ka na ako. May mga Tagalog pa lang nanonood. Pwedeng sabihin natin, Panginoon, ano bang gusto mo na naman nang gawin sa akin? Mga ganon, di po ba? Number 2 po. Sabi natin sa number 2, ang bagyo ay panahon ng pagsubok, hindi ng pagsuko. Anong ibig mong sabihin dyan, Pastor? Dito po sa Santiago, James, chapter 1, verse 2 up to 4, basahin ko pong buo po ito. Ang sabi natin dyan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Balik lang tayo agad doon sa pinakauna. Ang ganda kasi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang pagsubok. Wow! Kakaiba naman yan, Pastor. Magalak. Opo. Totoo ba yung sinasabi mo na yan, Pastor? Hindi akong nagsabi niyan, ang salita po ng ating Panginoon. Magalak. Paano, Pastor? Paano akong magalak? May pagsubok nga eh. Ano ba, yung pagsubok ba, nakakatuwa ba? Parang ang hirap, ano? Kayo ba, kung magkay sinusubok kayo, may pagsubok kayo, natutuwa po ba kayo?
Sakit yan eh po. Pero wag natin kakalimutan ang salita ng ating Panginoon. Kung sinabi niyang magalak ka nga. Suportahan pa natin yan, oh. Wala nga lang dyan. Yung pong, kasing version, 1 Thessalonica ba o 2 Thessalonica? 1 Thessalonica chapter 5 verse. Ano kasing verse yun? Nakakalim. 18 po. Ang sabi po niya doon, in everything, give thanks. Oh, di po ba? Kung sinabi ng Panginoon na everything, may kasama po doon yung pagsubok. Kasama po yun yung pagsubok. Kasi nga, alam po ninyo, sa isang tunay na mananampalataya sa ating pong Panginoon, ay nandun po na ako'y naniniwala dito alam niya sa kanyang buhay yung siya po ay mayroon akong gustong linawin po dito, kapatid. Iba po yung sinusubok at saka iba po yung pinapalo. Apo, iba yung sinusubok at pinapalo. Abay, kung nakita mo na parang pinapalo ako Parang pinapalo ako magsisi ka na. Amen po. Bakit? Mayroon kang, alam mo kasi, ako'y naniniwala, alam natin kung tayo po ay pinapalo. Abay, kung pinapalo ka, kailangan naman, papaluin mo ba yung anak mo na walang ginawang masama? Hello? Papaluin ba natin? Ali. Anong ginagawa natin? Sinusubok natin. Anak, gawan mo ngayon. Sige anak, languyin mo nga yung na yan. Yung matinding na yan. Alon ng dagat na yan. Sinusubok. Pero ang maganda doon, nandun ang Panginoon kantabay. Kasama ang Panginoon. Sinusubok nga lang di ba? At kung hindi nila kaya, nako naman. Nandun ka agad siya, nasagip. Iba naman yung pinapalo. Pero, hindi tayo pinapalo ng ating Panginoon para tumalikod na. Ali po. Pinapalo tayo ng ating Panginoon para maituwid. Katulad ng binanggit ko nga po doon sa Psalm chapter 23, verse 4. Ayan naulan na naman. Biyaya yan sa marami. Pero yung iba po, siyempre, may pagsubok. So, kapatid, sapagkat ikaw ay, oo, bagamat ako'y lumalakad, ay parang mali bro. Ay, ito yung binanggit ko kanina, po. Pero yun nga, yung sa Santiago chapter 1, verse 2 up to 4, makikita natin dyan na sinabi ng sumulat, magalak kayo kapag dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit po? Bakit? Mga kapatid, pakinggan pa po ninyo ito. Ang bagyo ay ginagamit ng Diyos para palalimin ang ating, kumbaga po sa puno po, yung ugat po natin. Kasi alam po ninyo, minsan daw pala, ayon sa mga pag-aral, kapag kayong yung halaman na po yan, inaano po ng hangin, yung inaampas po ng hangin, yung kanyang mga ugat po, medyo yan, nabubunot po siya. At yung mga panahon naman yun, yung parang siya, yung nagkakaroon po siya ng mas maluwang na espasyo doon sa ilalim ng lupa. Makukuha po niya na yung kanya pong mga ugat ay lumaki. At maging mas matibay na magpailalim yung kanyang mga ugat. Kaya po sometimes mga kapatid, sa buhay po natin, itinutulot po ng ating pong Panginoon na tayo po ay dumaan ng mga bagyo, ng mga pagsubok sa ating mga buhay upang sa ganon
ay lalo pong lumakas, tumibay po yung ating pong pananampalataya. Kaya sabi ko po dito, pagtibayin ang ating pananampalataya at alisin ang mga bagay na hindi makakatulong. Ano po yung gusto mong sabihin dyan, Pastor? Yung pong makakatulong. Doon po sa ating pong patuloy na paglilingkod sa ating pong Panginoon. Yung tayo po'y tumibay. Ano po? O sa lamang po kapag kang isang tao po hindi po nasusubok. Hindi natin nakikita yung puntong strong. Pansin po ninyo yung mga bata na kapag yung bata po nadapa, kagad-agad po tinutulungan, ay, kawawa naman yung bata. Binabangon kagad. Madalas po yung mga batang ganun mahina. Mahina. Minsan po may mga kikita tayo ng mga bata, hindi ko naman sinasabing, hindi natin tulungan yung nadapa na nga, hindi mo tinulungan. Ano po? Pero kung minsan po may pagkakataon na dapat hayaan mong bumangon. Bangkanita po, sikan niya. No? Sikan niya. Kung minsan nga ganito yung may mga ilang mga bata, nadapa siya. Tapos kaya na niyang bumangon Kaya niyang bumangon. Kaya lang, dahil nasanay siya na ibinabangon ng kanyang ina o ama, titignan pa yung nanay niya. Titignan yung nanay pa niya na nalapitan siya para ibangon siya. Hindi siya babangon, bagamat kaya na niyang bumangon. Dahil sa sanay siya na kinukuha ng nanay niya o tatay niya na ibangon, hindi siya babangon. Nakita po ninyo yung point? Saan po, pinapabayaan tayo ng ating pong Panginoon Hindi po yung puntong ang Panginoon ay wala pong paki. Ano po? Gusto ng ating Panginoon Diyos na maging strong po tayo sa pananampalataya. Amen po. Daldal na pong halimbawa natin ito. Si Job po, dumanas po ng mga napakatinding pagsubok. Ano po? Pero, alam po natin yung pagsubok niya. Nawalan ng pamilya, ari-arian. Pero hindi po siya sumuko. Amen po. Kaya po yung number 2 po natin. Ano kasi number 2? Yung huling bahagi. Yung pong punto na hindi pagsuko. Hindi pagsuko. Ang pagsubok po, hindi pagsuko. Kapag dumating po sa iyo yung pagsubok, susuko ka na. Hali po, dapat magpatuloy po tayo. Si Jose, yung pong the dreamer, matindi po. Nabilanggo ng napakaraming, hindi binanggit po, silent po yung taon, kung ilang taon po siyang nabilanggo. Ano po? Pero Rahel, matagal na matagal po. Hindi po siya sumuko. Nagpatuloy siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. And this is the last. Kala ko ba, Pastor, mahaba yung mensahe mo? Mahaba na oras na po ba? Kagandaan lang niyo po. Okay, ito po yung last natin. Number 3. Pangatlong punto po natin. Ano yung sinasabi natin sa pangatlong punto? Sabi natin dyan, ang bagyo ay may layunin. Pastor, mayroon bang bagyong layunin na yan? Parang ang pangit yata nangyari, nanalantang Sa punto pong ito, ang tinutukoy po natin is in our spiritual life. Amen? Sa ating pong spiritual na buhay. Ang bagyo po na mga pagsubok sa ating pong mga buhay, mga kapatid, ay mayroon pong layunin. Ano po ang layunin ng Panginoon? Ang sabi po natin dyan sa panghuli nating punto ay yung pong para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Hello po. Ilan sa atin dito ang mayroon pong issue sa buhay? Ano po? So kapatid, ito na. Para ipakita na mayroon kang kinakaharap ngayon, tandaan mo ito, no?
Ang pagsubok na yan ay hindi po yung punto para pahirapan ka. Kundi sabi nga, para ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga yung John chapter 9 verse 3, ano pong sinasabi natin diyan? Sa John chapter 9 verse 3, kapag dumaan, sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Yung background ng talata na yan ay nagtatanong ang mga alagad kung sino pong nagkasala. Kung sino pong nagkasala. Yan bang naipanganak na bulag o yung kanyang mga magulang? Ay hindi po yun ang sinagot ng ating Panginoon. Sinagot sila ng ating Panginoon. Naipanganak na ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya. Ano po? Maganda yan, yung salitang hindi dahil sa nagkasala siya. No? Ipinapakita, yung bulag ito. No? Pero binanggit ng ating Panginoon na nagkasala. No? Hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kasi wala pong exempted doon sa yung for all have sinned. Amen po. For all have sinned and come short of the glory of God. O ang kanyang mga magulang, kundi upang, ito po yung matindi, yung pinakauli, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So anong sitwasyon ka ngayon, kapatid? Ito, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan, pinapadaan tayo ng Diyos sa bagyo ng mga pagsubok para makita natin kung gaano siya kamakapangyarihan. Opo, tama po yun. Kung minsan dumadaan tayo ng trials, minsan nga sakit eh. Huwag naman sana, huwag naman po sana tayong dumaan sa mga puntong ganun. Aksidente, Ako po, sabi ko, mahirap kaya yung ganun. Merong isang kapitbahay namin, nauntog. Nauntog lang po, dito sa likod. Ang nangyari po, daragulya mata. Opo, daragulya mata. Actually, dalawa yan. Yung pong anak ng kaibigan ko po, tagal, tatrabaho sa Singapore. Yung alaga niyang bata, napalo dito po sa dito. Parang wala lang. Dito lang napalo niya, nabato. Parang napiktuan yung mata. Hindi pinansin yung nagtatrabaho lang kasi trabaho siya sa Singapore eh. Kahit isang araw nahilo. Dinala siya sa ospital. Alam po ninyo kung nangyari? Saglit lang po, comatose. Ilang araw, tinawagan ng kanyang mga magulang, pumunta sila sa Singapore para sila yung mag-alis ng tubo. Support sa kanyang buhay. Antindihan, no? Sabi ko nga, bakit mo naikwento yun? Ang hirap kaya yung puntong ako, sabi ko, bro, pare, sabi ko yung kumpare ko sa aming bahay. Hindi baling walang pera, walang sarang nagkakasakit. Di ba? Di baling walang pera sana, wala sarang nagkakasakit. Po, mahirap, ang hirap kasi, mga puntong gano'n. So wag naman natin sabihin na, Panginoon, subukin mo ako. Bigyan mo ako ng sakit. Wag po. Wag natin pong subukin ang ating pong Panginoon na kung hindi mo kaya, kung kaya mo, kasing laki ng pananampalataya mo si David. Sa mga alagad, sige. Pero mas maganda po siguro, manalangin po tayo ng ganito Panginoon,
Wag po sana. Wag po sana ninyo akong subukin ng ano. Mas maganda yung ganun. Pwede tayong umunlad ng pananampalataya ng kahit hindi tayo nasusubok. Pwede natin gawin yung ganun. Ano po? Ay depende rin sa inyo kung gusto niyo, hindi wala akong magagawa. Gusto ba ninyo 'yon? Subukin kayo? Ay okay lang. Kung gusto po ninyo 'yon. No? So ito po, dumadaan tayo ng pagsubok para makita natin kung gaano kamakapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi para sirain tayo, kundi para ipakita kung sino siya sa ating pong mga buhay. Ano po? Ang gusto ko lang pong maano natin dito ay yung pong, halimbawa po, nandyan na yung pagsubok, nandyan yung pagsubok. Tama po, tatakot. Ano po? Sapagkat ang Diyos nga ay hindi ka pababayaan. Mayroong plano ang Panginoon. Ang ibig kong sabihin doon sa punto na yung pong ikaw mismo ang humingi, Panginoon, gawin mo sa akin ito. Hindi po. Dapat paboran tanay hindi no. Kung marunong ka pa sa Diyos. Alam niya kung ibigay niya sa iyo yan, hindi mo makakayanan. Marunong pa tayo sa Panginoon. Huwag nating gagawin yun. Si Pablo po, sa Gawa chapter 27, alam po ninyo, napakaganda itong kwento na ito. Ano naman ang ginanda niyan, Pastor? Opo, kasi po, sina Pablo kasama po ng ilang mga bilanggo, mga tawag nito, mga sundalo. Actually po. Pero nabanggit mo yung sundalo. Saan ba pupunta sina Pablo? Sina Pablo po, pupunta po sila ng Rome that time. Doon po itutuloy yung kaso po niya. Dinidinig kasi yung kaso ni Pablo that time. Umaalala po natin sa kwento, dapat sana palalayain na si Pablo Pero nangyari po, hindi po nangyari yun kasi nga, hiningi po niya na dudulog siya sa emperador. Kaya yun, dinala si Pablo sa Rome. Kung binabasa natin yung aklat ng Acts, tayo yung marahil nasasabi rin natin yung puntong ganito Pablo naman, bakit mo pa kasi sinabi na idudulog mo ang kaso mo sa Roma, palalayain ka na yung mga ganun baga. So sa kanilang pong paglalakbay, papunta po ng Rome, na-encounter nila yung napakalakas po na bagyo sa dagat. Rahil, alam na po ninyo yung pangalan ng bagyo. Ano kasing pangalan? Nandun na alam na po ninyo. Ano kasing pangalan ng bagyo? Euroclydon. Yan po yung na-encounter nilang bagyo. Pagkasikan-sikan. Acts chapter 27. Na-encounter po yan ni Pablo. At syempre po, alam po ninyo, si Pablo po, hindi po siya kinakitaan ni katitingman na takot. Yun po yung napakaganda. Na po, hindi po siya kinakitaan ng takot. Kasi alam niya sa kanyang sarili na makakapunta po siya sa Rome. Kaya nga ang payo ni Apostol Pablo sa lahat, kayo tatakot. Diba? At sabi nga niya, isa sa mga nabanggit niya, ang sinumang mawawala, yung alis sa daong na yun, sa barko na yun na kanilang niluluanan, mamamatay. Yun ang payo po, huwag kayong alis dito. Huwag kayong alis dito. Ano po nangyari? Hindi po sila napahamak. Bakit? Kasi nga po, unang-una pinakinggan po nila si Pablo. Yung mga ilang tao po, mga sundalo, na sila? Nawawalan na sila ng pag-asa. Hindi sila nakain, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero sabi ni Pablo, parang ganito, easy. Tatakot. Bakit niya nababanggit yon? Kasi alam ni Pablo,
kasama niya ang Panginoon. Maging din sa atin, mga kapatid. No? Pwede rin nating sabihin ito. Yun nga, paulit-ulit ka na, Pastor. Yes, hindi, okay lang. May pagsubok ka, alam mong kasama mo ang Panginoon, stay lang. Calm, easy, chill. Kasama natin ang ating Panginoon. So, kapatid, huwag sumuko sa unos. Bakit? Dahil may Diyos na kumukontrol sa panahon. Huwag siyempre hindi lamang sa na literal na bagyo. Sabi ko na, ulit na naman, bagyo. Huwag man lumo, bagkos manalangin. Amen po. Imbes na manlumo tayo, manalangin tayo at manampalataya. At siyempre po, katulad po ng mga nina Pablo ulit sa Acts chapter 16, nagpuri sila sa Panginoon. Imbis na magulimahanan tayo, matakot po tayo, manampalataya tayo at manalangin sa ating pong Panginoon. Kapag dumarating ang bagyo, huwag mong itanong, bakit ako, Lord? Bakit ako, Lord? Bakit ako ang bakit mayroon akong pagsubok na ganito? Minsan may mga ganun, no? Naranasan na rin po ba yung nagtanong ng ganito? Ako, yung isang binisita ko, ganito eh. Si Sister Julie. Ting kaming sinisel group ngayon. Hindi ko lang sikreto. Pero lang sikretong na hindi nabubunyag ni Sister. Meron kaming binisita. No? Sabi niya, Pastor, sabi niya, ala akong gagawang matsura. Matuwid naman ako. Ano kaya tinuturo ng ating Panginoon sa nangyayari na ito sa aking buhay? Yun po yung maganda na dapat natin. Ano ang itinuturo ng Panginoon? Kasi po, alam po ninyo, minsan po, dito na tayo magtatapos. No? Yung bagyo, yung ulan, minsan po, isa po yung pangyayari ng paglilinis. Yung malakas na bagyo, malakas na ulan, minsan po yung dumi ng paligid natin, nalilinis, nawawala yung mga alikabok. Anong relasyon ngayon, Pastor, yung mga pagsubok sa buhay natin? Kung minsan po, yung mga pagsubok na naranasan po natin, yun yung way na nililinis tayo ng ating Panginoon. Nakita po ninyo yung punto? Yung panahon na kapag kadumanas ka na ng pagsubok, makikita mo yung layunin, yung purpose ng Panginoon. Nakita mo yung picture, mayroon palang mali. So ito na ngayon, magsisisi ka ngayon sa iyong kasalanan. At siyempre, dito na mangyayari yung, Lord, patawarin mo ako. Di ba? Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Katulad po ng tubig na bumubuhos. Ito, naging kasangkapan po para malinis. And spiritual, sometimes, trial and testing sa ating pong mga buhay, nagiging kasangkapan niya ng ating Panginoon upang malinis po tayo, spiritual. God bless everyone. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Pikit natin ang ating mga mata. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you. We lift up your holy name.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na nagpapaalaala sa amin na kahit kami pilit na ginugupo ng mga bagyo na makapagsubok sa aming mga buhay, hindi po ninyo kami iniwan, Panginoon. Maraming pong salamat. Panginoon, sa gitna ng malakas na ulan, hangin, kanina po, naranasan po namin ito. Ikaw ay nananatiling tapat na kasama po namin. Maraming salamat, Panginoon. God, sa oras na ito, nagpapakumbaba po kami sa trono ng iyong biyaya. Patawarin mo kami kung minsan ay natitinag ang aming pananampalataya. Minsan po, nanghihina po kami. Forgive us, Lord. Ngayon, Ama, sa liwanag ng iyong katotohanan, pipiliin po namin na magtiwala riyo sa kabila po ng mga pagsubok na amin pong nararanasan. Panginoon, sa oras na ito, panalangin po namin, itanim mo sa aming mga puso yung tapang pananampalataya. Siyempre po, yung pong kapayapaan na galing sa iyo. Hallelujah, 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 Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita po namin ang iyong layunin sa bawat pagsubok na amin pong nararanasan. At marinig ang iyong tinig sa gitna ng mga pagbagyo na amin pong nararanasan. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan. At sa iyo kami mananahan. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na hindi nang iiwan. Sa oras na ito, Panginoon, bago kami tuluyang magtapos, nais namin bukod na ipanalangin sa iyo sa oras na ito. Meron pong bagyo, Panginoon. At ito'y alam mo, may mga kapatid kami na sa kasalukuyan, lubog po sila sa baha. Reason, hindi po namin alam, Panginoon. Hindi po namin alam kung anong dahilan. But Lord, may mga kapatid na nagdadanas ngayon ng matinding baha, Panginoon. Ang ilan sa kanila ay yung church mismo na pinagdadausan nila ng gawain, lubog, Panginoon. Panginoon, ang mga kapatid na ito, nananalangin po kami, comfort them. Tulungan mo sila, Panginoon. Gabayan mo po sila. Huwag mo pong hayaan na manghina yung kanilang pananampalataya. Bagkus, katulad ng pinag-aralan po namin, mabigyan kasangkapan nawa ang mga pangyayaring ito na lalo silang magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Biyayaan mo kami ng yung nag-uma po na pagpapala, Panginoon. Spiritual, yung mga pangailangan po namin araw-araw. Huwag po ninyo kami pagkukulangin. Maraming pong salamat. Lord, i-bless mo po Pag Family. Yung mga kapatid po namin na hindi po nakadalo, pinapanalangin po namin sila. Ano naman po yung dahilan, hindi sila nakadalo, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Katagpuin mo po sila, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Salamat po at muli, Ama, i-bless mo po ang bawat isa. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat po tayo, mga kapatid, magsabi ng Amen and Amen. God bless sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Amen, Amen. God bless you. Ang pagsubok daw po ay parte ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Bakit po? Kasi kapag may hiniling ka, hiningi ka na gustong-gusto mo, bagay man nito, o sa buhay mo man nagagamitin, o trabaho man,
pag hiniling mo ito, kung isa kang Kristiyano, ibibigay sa'yo ng Panginoon pagsubok. Kasi, subok ang ibinigay niya sa'yo, bandang huli malalaman mo bakit nagkaroon ka ng pagsubok na to, kasi hindi pala para sa'yo, kasi para tumatag ka. Ganun lagi ang nangyayari sa buhay ng mga tao. Kasi sabi nga, Proverbs 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong pansariling karunungan, sabi niya. Kasi po, sa araw-araw nating ginagawa, laging may pagsubok. Ang minsan nangyayari, nagre-reklamo tayo. Pero hindi natin inisip na may purpose po yung pagsubok na yun. Sana lagi nating alalahanin, ang Panginoon, manalig ka lang, nasa tabi po natin siya. Samahan niyo po ako't yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Nawa po maulan man po, nawa po nagpapasalamat po kami sa inyong gabay, Panginoon. Sa mga pagsubok na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Sa mga kakamali din po namin na nagagawa, Panginoon, nawa po maituro po sa amin ng tama, Panginoon. Nawa po humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakamaling ito, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, ang mga kaloob ng malilikom ngayong araw na ito, nawa po magamit po sa igaganda po ng aming simbahan, Panginoon. Nawa po hinihingi po namin ng inyong gabay, patnubay, Panginoon, sa araw-araw. Nawa rin po, ibiyayaan niyo po kami, i-bless niyo po kami sa aming mga trabaho, sa aming mga business, Panginoon. Ano mang aming ginagawa, Panginoon, kayo pong gumabay sa amin. Nawa po, pangunahan niyo po kami, wag po ang aming sarili, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, ilayin niyo po kami sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon, sa araw-araw. Ganon din po sa aming mga kasama, sa aming mga tahanan at mga pamilyang nasa ibang bansa, Panginoon. Kayo pong mag-ingat sa kanila, Panginoon. Iyaan niyo po sila ng pinansyal, spiritual at magandang kalusugan sa araw-araw. At muli, Panginoon, ibinabalik po namin ng pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. So, yun po, tayo po'y salamat po sa prayer, sa mga kaloob. Tayo na po ay magkakaloob. Amen. Praise God. Ilang announcement lamang po. Sa Friday, atita mo pong prayer meeting. Nung pong nakaraang Friday, anang kagulo itang announcement ko na eh. Pero nailaos siya po yung prayer meeting. Alas 5 ba natuloy? Kasi po nag-cancel ako ng prayer meeting sa ating pong sa ating cell group. Group chat na lang. Group chat. Chat group. Yun, nag-cancel ko doon. Pero sabi ko, kahit nag-cancel na ako, sabi ko, pumasok sa isipan ko yon, kahit nag-cancel na ako, pupunta pa rin ako doon, sabi ko, kasi baka may mga hindi nakabasa doon at nandoon sila, iniintay ako, sabi ko. Bay, eksakto nga. Actually, ako naman po yung naunang nandito, nagdatingan po yung mga kapatid. Kaya tuloy po yung prayer meeting. Talaga naman, at hindi may power man o wala. Ang gulo kasi yung power, stop ng alas 5, sabi nila, yung power mawawala na. Doon mawawala. Napaaga, alas 3. Wala ng power hanggang alas 4. Sabi ko, baka walang power. Madilim. Alam naman po natin, kapag walang power dito sa church, madilim. At saka malisangan. Yung mga aircon natin, kailangan. Nakakulong na talaga tayo. So, yun. Salamat po. So, suportahan po natin yung prayer. At kapatid, muli ko po, ipag-anyaya para sa atin lahat ito, itong prayer meeting na ito. Alam niyo ba, sa mga hindi nakakaranas lumalo dito, subukan ninyo, maganda po. Maganda. Subukan ninyong maging backbone po ng iglesia ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga, prayer is the backbone. Backbone po ng, ilakas po natin yan. Walang panalangin, mahina po yan. So, yun, inanyayahan namin kayo na dumalo po sa gawain natin na pananalangin. Amen?
So, God bless sa ating lahat. Nais kong in-announce, kahit i-announce ni Brother Ren po, ang pong Sister Louie, ito na po yung huling linggo nila. Dito po sa church. Bukas kasi, ay lilipad na sila. Papunta pong Canada. At good luck po, Brother Ren and Sister Lou. Ingatan kayo ng Panginoon. Mamimiss namin kayo. At sana huwag ninyong kalilimutan yung kape. Mag-joke ko mo po. Pero malay natin, magpadala si Sister niya. Kape. Di man tayo magsaluan ko dito. Joke lang po yun. So, yun po, hindi natin alam kung ilang taon sila doon. Sabi ni Brother rin pala na it depends sa sitwasyon, sabi ko niya. So, yun. At hindi rin magtatagal, iiwanan din tayo ni Sister Nita. this coming ano po, ano sing doon? 29? Abay, mag-ano rin yan, pupunta ng Harigato, Sayonara. Punta po ng Japan, ano po. So, yun. Meron pa bang susunod yan? Ako, pupunta rin ng bahay namin. Okay, so yun, palakasan tayo sa Panginoon. Pag-pray po natin, sana, nalulungkot tayo na wala sila. Pero, Brother Alex, nandun sila sa abroad. Importante po, nasa Panginoon tayong lahat. Amen po. Tumayo na po tayong lahat at bagamat naipanalangin na po natin dito po nakarang araw, hindi po masama na muli natin silang ipanalangin. Amen? Hallelujah. Sama-sama po ang church. So ipanalangin natin ang ating mga kapatid. Lord, sa oras na ito, sa pangalan at kapangyarihan ng aming Panginoon, inuunan na po namin Panginoon na pinapanalangin ang aming kapatid. Si Brother Ren at ni Sister Louie sa kanila pong pagbibiyahe bukas, Panginoon. Sasakay po sila ng eroplano patungo pong Canada in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, tinatas ko po ang aking kamay para sa kanila. Ingatan po ninyo at gabayan ang aming mga kapatid na ito. We declare blessings, Panginoon, sa kanila, joy and peace sa kanilang mga buhay. And lalo na, Panginoon, yung pong presensya mo, patuloy kang maging malapit sa kanila, Panginoon. Lord, itong dalawa po namin kapatid na ito, mamimiss po namin sila sa prayer meeting. Lord God, yakapin mo ang mga kapatid na ito sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. At nananalangin din po kami na ang mga kapatid po namin ito, gawin po ninyo silang pagpapala, Panginoon, sa lugar na kanilang pupuntahan, Panginoon. At pahintulutan mo rin na yung kanilang mga dadatnan doon, yung kanilang mga anak, kaibigan, kamag-anak ay maging pagpapala rin sa kanila, Panginoon. Maraming pong salamat. Marapatin mo, Panginoon, na yung pananampalataya na kanilang natagpuan, Panginoon, ay ipakilala rin nila doon, Panginoon. Maraming pong salamat. At pagpapauna na rin po namin pinapanalangin, Panginoon, Sister Needs, bagamat malayo pa, Panginoon, Lord God, pinapanalangin na po namin ang aming kapatid. Ingatan mo sa kanya din pong pangingibang bansa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy, Ama, gabayan po ninyo at pagpalain. At muli, Ama, yung mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, bagamat pinanalangin kanina, Brother Joe, God, muli, babanggitin po namin, ingatan po ninyo mga kapatid po namin ito, gabayan po ninyo mga kapatid namin ito. At mga may sakit, Panginoon, may karamdaman, pagalingin mo po sila. Salamat ng madami, O God. Hallelujah, hallelujah. Inaangkin po namin ang tugon sa aming mga panalangin. Kapatid, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah.